This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque. About sa grace. But before we start, let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Lord, sa buhay po ng tatlong batang ito na patuloy pong nagsisikap upang makilala ka, O Diyos. Pagpalain mo po ang kanilang mga puso at hangarin, Panginoon, at magamit mo po ito sa iyong kaharian. Dalangin ko, Lord, na bigyan mo po kami ng pagkaunawa, Panginoon. Sustain us with your grace, Lord, to understand your goodness and your grace in our lives. Salamat po at pagpalain mo po ang mga manonood pa sa Watch Later, Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Alright, so welcome back. Hi, hindi sila marunong magbasa. Welcome back! Ayan, mabilis ang pagbabasa ha. Baka anuhan ko kayo dyan. Alright, so welcome back, disciples. Kayo ay mga disciples. Tayo pala, pati pala ako ay disciple. Alright, so ang title ng ating module 1, pakibasa nga ulit. 1, 2, 3. Ulit. Nako, ibabalik ko kayo sa grade level. 1, 2, 3. Journey. Alright, so we are on a journey with our spiritual lives. Alright, so before we fully go back to our lessons, konting recap muna tayo. Sino yan? Okay, so welcome sa ating lesson 4. Ay, part 3 na pala. So, part 2 yung i-recap natin. Nalilito na rin ako. Alright, so recap muna tayo ng konti sa part 2. Tingnan natin kung nakinig si Gab. At saka si Jake pala. Benis, panoorin mo to ha. Kailan? Next year. O mamaya, pagka-uwi ha. Sige. Yan. The source of grace is, ano? Ano? Gab, tinanong ko to last week. The source of grace is what? Ano? Very good. Dinabaan ko lang ulit para di halata. Syempre kung 3 letter lang yan, alam niya na. According to lesson 4, part 1, what is the meaning of God's grace? Jake, Jake. Diyan nga niya itang eksaktong sinabi ko. Baka na namin antin dyan ng God's grace. O si Benis na lang, kahit di mo pa pinanood. Ano yung God's grace? Everyday life? Ikaw, Gab, ikaw. Kindness ng Lord. Yes. Unmerited, unearned, undeserved gift of God. Tama naman yung kindness. Tama naman yung araw-araw. Pero mas malalim pa doon. Ang grasya ng Lord, yun yung gift niya na hindi natin deserve. Okay? Tatandaan niyo yan. Pag sinabi, ano ba yung God's grace? Yun yung unmerited, unearned. Hindi mo siya ma-earn kahit na magpakabuting-buting tao ka, hindi mo siya ma-earn kasi automatic na siya, 'di ba? Yan yung hindi mo deserve na grace ng Lord sa buhay mo. Tama rin naman si Ate Binis, yung pang-araw-araw nating buhay, grace pa rin ng Lord yun. Okay? So, yun yung pinaka-meaning niya. Ano pa? Okay. Areas where grace works continually. Saan yung mga areas na patuloy na nag-work ang grace? Very good. Sa ating personal na buhay at sa ating buhay ministry, okay? Doon yung nagwo-work continually ang grace ng Lord hanggang sa tayo ay hanggang leeg. Joke. Hanggang sa tayo ay mamatay. Okay. According to lesson 4 part 2, what are the 3 results when God's grace teaches us? Nako po. Ano daw yung 3 resulta kapag yung grace ng Lord tinuturuan tayo? Wild guess. Naka, wala kayong naalala. Ano? Tama. Pero, mintis lang ng konti. 3 resulta. Alam ko yung sinasabi mo. Pero ito yan.
Denying, living, and looking. Deny mo yung sarili mo, namumuhay ka, nakagaya ni Kristo, at tumitingin ka kay Kristo. Okay. Teach us yun. Okay, so ito, living with self-control and sound judgment. What is this? What is this? What is this, kuya? Soberly or live soberly. Di ba? Sabi ko, kapag lasing ka, kapag tinusukan ka ng anesthesia o kung magda-drugs ka na wag naman, no? Hindi ka sober. Okay? Kasi wala kang sound judgment. Wala ka sa matinong pag-iisip. Yeah. Ayan, God's grace trains us to look. Sige. O, isipin nyo na to. Ano to? God's grace trains us to look beautiful ba? Ano? Backward. Very good. Yan. Buti naman nakikinig si Gabi Jake kaya. Alam mo, manok yan mangisipan na last. What else? Yan. Doing something with excitement, dedication, and wholeheartedly. Anong ibig sabihin yan? No, mukhang tinulugan niyo ako last week kayo Ano yan? Yung ginagawa mo ng buong puso, ng may excitement. Ano pa? Sabihin na natin. Zealous or being zealous. Okay? Now we're ready for lesson 4 part 2. Alright. So, ang topic natin ngayon is the apparent contradiction between Ephesians 2 verse 8 to 9 and James 2:14 to 18. At saka, the response to grace. Before we proceed, ang mga naunang topics natin, 2 Sabado nang nakakaraan. Una, yung ano ba yung ibig sabihin ng grace? At pangalawa, ano ba yung hindi grace? The distinction of grace, no? Tapos, yung last week, ano yung last week? The picture of grace, the power of grace, and the person of grace. Ano ba ang itsura or ano ba yung nangyayari sa taong pinupuno ng grace ng Lord? Right? So, yan yung the person of grace. So, ngayon, ang pag-uusapan naman natin, yung contradiction between Ephesians 2 verse 8 to 9. And sabi ng Ephesians 2:8 to 9, not by works so that no one can boast. Ano yung katudlong niyan? Yung sa verse 8. Yung you have been saved, di ba? Through faith in Christ alone, not by works so that no one can boast. So, ang sinasabi ng Ephesians 2 verse 8 to 9, naligtas ka hindi sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa para hindi ka daw makapagyabang. Subalit, ang sabi naman ng James 2:14 to 18, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Kung kiniklaim mo daw na may faith ka pero wala ka namang ginagawang mabuti or wala kang good works, can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Diba? Sinasabi mo na, sige, God bless you, pero wala ka namang ginagawa para tulungan siya. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Faith without action is dead. Ang sinasabi naman ni James, kung maaaring namamatay na sa gutom yung kapwa mo, tapos sinabi mo sa kanya, oy, God bless you pagpe-pray kita, pero wala kang ginawa para tulungan siya. O kaya naman, nalulunod yung kapwa mo, tapos sabi mo lang, God bless you. Ay, pagpe-pray ko yung salvation mo. Di ba? Yes, pero hindi ka naghahanap ng trabaho, di ba? Tama. Aray ko naman, wala namang ganonan. Yes. Na gusto mo lang pumayat, pero hindi ka nagpapapayat, di ba? So, faith without action is dead daw. So, nagko-contradict kaya sila? Kasi, ang sabi ni Paul sa Ephesians, di ba? Not by good works, so that no one can boast. Okay? So, parang
nagko-contradict sila at first glance. Pero ang totoo, magkaiba yung pinag-uusapan nila. Magkaiba yung tinatackle nilang dalawa. Right? So, sabi ni Ephesians, we are saved by grace through faith, not by good works. However, si James sabi niya, faith without good works is dead. So, alin ang tama sa kanila? Ayan. Which one is right? Yan. Si Paul at si James, hindi sila nagko-contradict. Right? So, si Paul, tinuturo niya na naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Hindi sa paggawa ng mabuti. Inuulit ko, naligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, hindi dahil sa paggawa ng mabuti. Si James naman, ang sinasabi niya na ang totoong pananampalataya daw po, nagmamanifest siya sa actions natin. Right? Yung pananampalataya natin, may good works siyang kasama. Kagaya ng sabi ko last week, kahit magsimba ka ng magsimba, kung hindi nakikita sa action mo, hindi sila maniniwala dun sa faith na pinapanampalatayanan mo. 'Di ba? Kung sinasabi mo, God will provide, pero nangungupit ka, nagnanakaw ka, o di kaya naman, wala pang sinasabi mo, nagpe-pray ka sa Lord, pero nangutang ka na agad, gumawa ka na ng sarili mong paraan. 'Di ba? So, walang faith dun sa action mo. Hindi nila nakita yung faith dun sa action mo. Yun yung sinasabi nilang dalawa. So, hindi sila nagko-contradict kasi hindi iisa yung topic nila. Magkaiba. Right? So, sa Ephesians, tinuturo ni Paul na tayo ay naligtas. 'Di ba? Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanong, paano nga ba tayo naligtas, Benis? Ha? Paano tayo naligtas? Naligtas ka na ba? Parang hindi ka sure. Paano ka naligtas? Ha? Shopya man ni popcorn. Mali. Ikaw, Gab. Ayaw, kakasabi ko lang. Kahit naman may grace ang Lord, kung hindi mo siya pinanampalatayaan, di ba? Sabi ko kanina, na ikaw ay ligtas. Maraming tao dyan. Alam nila about sa grace ng Lord. Alam nilang namatay si Jesus para sa kanila, pero hindi sila nananampalataya. Hindi nila tinanggap si Jesus. Di ba? So, wala. Pero yung nanampalataya kay Jesus, sila yung naligtas. So, pag tinanong tayo, paano ka naligtas? Kasi, nanampalataya ako kay Jesus na nagligtas sa akin. Okay? So, tatandaan po natin yan. So, pangalawa, si James naman, sinasabi niya, faith with works. Hindi sinasabi ni James na tayo ay naligtas sa ating good works. He is saying na yung faith natin, nagmamanifest siya sa action. Okay? Inulit ko lang, kagaya kanina. So, kapag sinabi mo, naniniwala ako kay Jesus, pero hindi nagbabago ang buhay mo, hindi nagbabago yung pananaw mo, hindi pa rin nila makita sa action mo yung love, yung kindness ng Lord, hindi ka pa rin sumusunod, at higit sa lahat, hindi ka marunong mag-extend ng grace sa kapwa mo, then sinasabi ni James, wala yung faith na meron tayo. It's empty. Diba? Faith lang by words, pero walang action. Alright? So, okay. So, ayan, yung sinabi ko kanina, we are saved by grace through faith, not by good works. Sabi ni James, parang naulit yung, ayan. Ito yung kaninang example, no? Kahit nasabihin mong God bless you, kung nalulunod siya, hindi mo siya tinulungan, anong mangyari sa kanya? Malunod pa rin siya. Right? Pero kung tinulungan mo siya, kahit hindi mo sabihin God bless you, alam niya sa heart niya, binless siya ng Lord. Di ba? Ganon din sa kapwa natin tao. Kumari, nakita mo na yung kaklase mo, gutom na gutom, wala siyang baon. Pero, binigyan mo siya, tinulungan mo siya.
hindi mo pa sinasabi na God bless you, na bless na yung heart niya. Amen? Ano pa? Yan. Faith is invisible, but works or good deeds make faith visible. Nakikita nila yung faith natin sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Kasi, even ang mga demons, naniniwala sila na nag-e-exist ang Lord. Di ba? Ang mga demons, alam nilang nag-e-exist ang Lord. Pero, hindi nila minamahal or ino-obey ang Lord. Di ba? So, yung belief, wala siyang kwenta kung magiging belief lang siya. Kailangan may kasamang action. Kailangan may kasamang obedience sa Lord. Alright? So, we are not saved by good works but through faith in Christ Jesus. But real faith will naturally produce good deeds. Alam niyo ba ang good deeds pwedeng pekein? Example, yung mga politiko, tumutulong sila. 'Di ba? Kapag may nakakakita. Pero ang totoo, kinukupit din nila, kinikickback din nila yung mga pinantulong nila. 'Di ba? Pwede mong pekiin 'yon, ang good deeds. Pero ang faith, agad-agad may kalakip na good deeds. Natural siyang nagpo-produce ng good deeds. Kaya kapag may faith ka sa Panginoon, kapag genuine yung faith mo, natural yun sa'yo. Hindi siya pinilit. Hindi dahil may nakatingin lang kaya ka gumawa ng good deeds. Pero kapag walang nakatingin, balik ka na naman, di ba? Sa pagkakasala. No. Genuine faith produces good deeds. Right. So, ulitin ko, ang faith natin, invisible. Pero yung good deeds, ginagawa niyang visible yung faith. Right? So, we don't do good things para tayo ay maligtas. Okay? We do good things kasi tayo ay naligtas. Alright? So, yun yung isa sa evidence na tayo ay saved. Okay? We do good deeds. Okay? That's yung, naintindihan ba natin yung contradiction, apparent contradiction? Hindi sila nagko-contradict ha? Kino-complement nila ang isa't isa. Okay? So, next. Yan. Ito naman, mabilis lang tayo eh. Alright, so, the response to grace. Ano ba yung dapat na response natin sa grace? Kasi, for 2 lessons, di ba, naunawaan natin kung ano ba yung grace, kung ano ba yung hindi grace, kung ano ba yung picture ng grace, kung ano yung kapangyarihan ng grace sa buhay natin, at kung ano ba yung itsura ng taong puno ng grasya ng Lord. Ngayon naman, ano dapat yung response natin? Kasi nananampalataya kayo sa napakinggan niya, di ba? Sabi ko kanina, belief alone is not enough. Kailangan may response tayo. Right? So, our response to the grace of God is to live our lives in a pleasing manner. Not out of obligation, but out of gratitude. Saan? Dun sa love and mercy na binigay sa atin ng Lord. Right? Ang response natin sa grace is mamuhay tayo ng kaaya-aya ayon sa kalooban ng Lord. Hindi dahil sa napilitan tayo, hindi dahil sa nakatingin si pastor, si Ate Ses, kung hindi dahil response mo siya dun sa gratitude. Ay, dahil gratitude siya dun sa na-receive nating love and mercy sa Panginoon, sa kagandahang loob ng Lord. 'Di ba? Example, kapag may nagbigay ng gift sa'yo, parang gusto mong gawan ng mabuti yung taong nagbigay sa'yo ng gift na yon. So, ganun din yan. Pag na-experience natin yung kagandahang loob ng Diyos, parang gusto natin gumawa ng mabuti, sundin natin siya, gayahin natin siya, maging kawangis natin siya, di ba? Ganun yung response na hinihingi ng grace. Right? That is the proper response. Next. Sino ba yung mga tao sa Bible na nag-respond correctly sa grace? Una, si Paul. Nabasa niyo na ba yung story ni Paul? Sino si Paul? Hindi pa? Sino si Paul?
Si Apostle Paul, nagsulat ng mga Ephesians, Galatians, ha? Saulo. Saulo ang Tagalog. Alright. Dati niyang pangalan ay Saulo before siya born again. Right? So, sino si Saulo, Benice? Oo. Pinapatay niya. Bakit? Ba't niya pinapatay? Sa feeling niya, yun yung tama. 'Di ba? Si Saulo. So, ginagawa niya, lahat ng mga Christians, hindi lang siya basta namumuhi. Talagang pine-persecute niya, tino-torture niya, pinapatay niya. Yun si Saulo bago siya maging Pablo. Alright? Pero nung na-experience niya ang grace ng Lord, nung ma-meet niya ang Lord, magbago ang buhay niya, grabe yung response niya, 'di ba? Grabe yung naging pagsuko niya. And because of grace, Paul or Saulo gave his whole life to God. Buong buhay niya, yung remainder ng buhay niya, inialay niya sa Lord. Walang backslide. Binigay niya talaga ng todo, di ba? Nagpipreach siya, nagsasuffer siya, at naglilingkod siya sa ibang tao. Hindi lang ang Lord ang pinaglingkuran niya, pati yung kapwa niya. Kagaya ng sabi ko nung mga naunang Sabado, grace empowers us to serve other people. And ganun din yung ginawa ni Paul. Right? So, napakalaki ng ambag niya sa buhay ng early Christians hanggang sa atin ngayon. Why? Kasi mostly ng New Testament, siya ang nagsulat. Right? Siya ang human author. Mostly ng books sa New Testament. Okay? Simple lang, ang sabi niya, because God showed me mercy, I give my life to Him. 'Di ba? Sabi niya, hindi nga ako worthy. Kahit na matalinong tao siya, nag-aral siya, edukado siya, hindi nga ako worthy. Sabi niya pa, kung may mga pinakamasama dito sa mundo, ako yung chief, ako yung general, ako yung pinakamasama. 'Di ba? Pero, nahabag ang Lord sa akin. 'Di ba? So, sino pa? The Prodigal Son. O, nabasa niyo na ba si Prodigal Son? Alibughang anak? O, ano yung kwento ni Alibughang anak? Di ba hiningi niya yung mana niya? Hiningi niya. Tapos naglustay siya, nag-beer house siya, nagsugal, nag-inom, hiningi niya. Tapos nung walang-wala na siya, bumalik siya sa ama niya. Anong ginawa ng ama niya? Tinanggap siya, di ba, ng buong puso. Nung ma-experience niya yung grace na yon from his father, nagbago ang buhay niya. Tinanggap niya yung pagkakamali niya, inako niya yung pagkakamali niya, yung kasalanan niya. At anong sabi niya? Nag-expect siya ng punishment, di ba? Kahit wag mo na akong ituring na anak, gawin mo na lang akong servant, di ba? Ganon. Hindi siya entitled na nagsorry na nga ako patawarin mo na ako. Hindi ganon. Di ba? So, ganon yung response niya sa grace. Inamin niyang nagkamali siya. Pangatlo, yung sinful woman. Sino tong sinful woman na to? Yung prostitute na binabato nila. Dinala nila siya kay Jesus. Di ba? Prostitute siya. Tapos, dapat babatuhin na siya. Stone to death na siya. Pero anong sabi ni Jesus? Anong sabi ni Jesus sa mga tao? Siya ang unang bumato. Diba? Nung ma-experience niya yung grace na yon, nagbago ang buhay niya. Bakit? Hindi na siya umalis sa ministry ni Jesus. Isa siya sa mga sumuporta sa ministry ni Jesus. Hindi lang sila madalas na binabanggit sa Bible. Pero nung time na yon, hindi lang yung 12 disciples ang kasama ni Jesus. Maraming kababaihan ang sumuporta sa ministry ni Jesus. To fund the ministry, nagtitinda sila ng mga oil, 'di ba? Pinagluluto sila ng pagkain, 'di ba? Ganun po katindi ang ministry niya. Okay, so ano yung response niya? Siya din yung babae na nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus. Ganun yung pag-ibig niya kay Jesus. 'Di ba? Parang if hindi ako nagkakamali, yung sweldo or kinita niya sa buong taon, ipinambili niya ng pabango at pinore out niya sa paa ni Jesus. Why? Yun yung response niya ng love sa Lord. Ano yung simbolo nito sa buhay natin?
even yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin, yung mga pinapahalagahan natin, kaya nating ibigay kapag naranasan natin yung grace ng Lord. Amen? Kaya nating i-give up lahat kapag naranasan natin yung grace ng Lord. Diba? Panghuli, the thief on the cross. Yung kasamang magnanakaw ni Jesus, di ba tatlo sila? Yung isang magnanakaw, tinutuya niya si Jesus. Sabalit yung isa naman, nagbigay siya ng buhay sa Lord. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ko kapag nandun ka na sa paraiso. Anong sabi ni Jesus? Ngayon pa lang isasama na kita. 'Di ba? So, this only shows na ang salvation is by grace alone at hindi good works. Bakit? Kasi wala na siyang time gumawa ng good works, nakapako na siya. 'Di ba? Pero sinama siya ni Jesus. So, yun ay dahil sa grace lang ng Lord. Hindi dahil sa tayo ay mabuting tao. 'Di ba? Malinaw ba? Pero miss lang tayo. Ay, kulang ng J, sorry. So, conclusion natin, Jesus Christ is the perfect picture of grace. Grace saves us, changes us, and teaches us how to live. Kagaya ng mga unang paulit-ulit kong sinasabi, Jesus is the visible expression of God's grace. Sa Kanya natin makikita, dinemonstrate niya, pinakita niya kung ano ba yung ibig sabihin ng grace ng Father. Alright? So, grace does not excuse sin. Hindi niya ina-excuse yung sin natin, pero tayo ay Kanyang binabago. 'Di ba? Ano pa? Pangalawa, ayan pala. Grace doesn't make us perfect, it helps us grow. Kasi, buong buhay natin, tinuturuan, minomold tayo ng grace ng Lord. No? Hanggang sa ma-meet na natin si Jesus. So, habang buhay yan, lahat tayo work in progress. Hindi ko mo sila bishop, hindi na nagkakamali. No. 'Di ba? Hanggang sa umuwi tayo sa Lord, active ang grace ng Lord na binabago yung buhay natin. Okay? So, good works don't save us. They show real faith. Okay? Ulitin ko lang. Ang mabubuting gawa, hindi tayo nililigtas niyan. Pero, sila yung visible, they make our faith visible. Right? Pa. Yan. Grace is available now, but not forever. Anong ibig sabihin niyan, Ate Ses? Ang grace ng Lord available ngayon, pero hindi habang buhay. Sa hell ba, meron pa ring grace ang Lord? Wala na. So, pag namatay tayo dito, dun nag-e-end ang grace ng Lord. So, it's important na ngayon pa lang, piliin mo ng magsuko ng buhay sa Lord. Kasi hanggang buhay tayo, may pag-asa na bumalik sa Lord. Kahit gaano ka kasama, kahit gaano katindi yung ginawa mong kasalanan. Diba? So, it's not forever, ha? Hanggang may hininga tayo, piliin nating magsuko ng buhay sa Lord. Pagkagising mo sa umaga, Lord, samahan mo po ako ngayon. Hindi ko kaya kung wala ka. Bago ka matulog, mag-repent ka ulit. Patawarin mo po ako sa ginawa kong kasalanan. Lord, kanina nagalit ako. 'Di ba? So, grace has always existed, but Jesus shows it fully. Amen? Yung grace ng Lord, matagal na. Sa Old Testament pa lang nag-exist na. Pero si Jesus, siya yung nagpakita visibly ng grace na yon. Amen? So, ang panalangin ko, may we never take God's grace lightly. And may we never take it for granted. Ay, nagkasala. Okay lang yun, papatawarin naman ako ni Lord. Mangungupit lang naman ako ng 1,000,000. Magta-tithes naman ako. Di ba? No. Hindi po ganun ang grace ng Lord. Amen? May we never take it for granted. Because, yun po ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya sa atin even when we are unlovable, 'di ba? Even when we don't deserve it, 'di ba?
Yun yung grace ng Lord, yung pag-ibig niya na binigay sa atin. So, yun din po yung grace na nagsistay even when we fail. Kahit na nakilala mo na ang Lord, tapos nag-fail ka sa mga decision mo, nandun pa rin yung grace, nagsistay para ibalik tayo sa Panginoon. Right? So, habang buhay, nandyan po ang grace ng Lord. So, it saves us, it carries us, and it brings us home. Right? So, if you know, kayo, ngayon, sa oras na ito, alam mo na kailangan mo ng grace ng Lord para magpatuloy. Kung alam mo na ikaw yung tao na nangangailangan ng grace ng Lord at in this very moment, pwedeng pagod ka or burn out ka or nagigilty ka sa isang bagay na ginawa mo or hindi mo ginawa na dapat mong gawin or nafe-feel mo na malayo ka sa Lord ngayong oras na ito. This moment is for you. Hindi mamaya, hindi bukas, ngayon mismo, nahingin natin yung grace ng Lord to be upon us. Right? So, hindi hinihingi ng Lord na ayusin muna natin yung buhay natin or ayusin muna natin yung mga dapat nating ayusin. Ang hinihingi ng Lord is lumapit tayo sa Kanya dahil ang Kanyang grasya ay sapat. Amen? Ang Kanyang grasya ay sapat. It sustains us. It is enough for all season. Amen? So, if ikaw yung tao na yon, samahan mo po akong manalangin. Pikit po natin ang ating mga mata. Even po sa mga manonood sa recording na ito. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po sa masaganang grasya, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pag-ibig mo, sa iyong kagandahang loob, Lord, that even when we are sinners, Lord, even when we are unworthy, Lord, and unlovable, you loved us, Panginoon. Inalala mo po kami, Panginoon. At pinadala mo ang iyong bugtong na anak upang abutin po kami. We thank you for your grace, Lord. Your grace that stoops low just to reach us, Panginoon. Your grace that stays, Lord, even when we fail you and we hurt your feelings. Lord, thank you so much for dying for us, Panginoon. At salamat, Lord, na buhay kang muli upang kami po ay magtagumpay, upang kami po ay makalapit ng malaya sa inyo. Lord, salamat po sa pag-ibig mo. Kulang pa ang salitang salamat upang pasalamatan ka sa kabutihang loob mo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa katapatan mo sa aming mga buhay. Madalas, Lord, hindi po kami tapat, hindi po kami consistent. Subalit, ang iyong grasya ay sapat, Lord, mabiyaya, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat. Thank you, Lord, for carrying us through, Lord. And this year, Panginoon, ang tanging hiling po namin ay patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo pong punuin ng grasya mo ang church na ito, ang aming mga buhay, ang aming mga tahanan, ang aming mga sambahayan, Panginoon. At makita po nila through our lives yung grasya na nagmamanifest po sa amin. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isang narito. Even, Lord, yung mga hindi po nakarating, sa mga mag-watch later, Lord, inaabot po namin ang panalangin ito. Ang dalangin namin, Lord, while they watch, Panginoon, mangusap ka po sa bawat puso nila, Panginoon. Punuin mo po ng gratitude, Lord, ang aming mga puso. At salamat, Lord, sa pagkakataon na ito, Lord, na kami po ay tinitipon mo. Lord, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Mga narito at mga wala po rito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat effort, ang bawat works, ang bawat sacrifice para sa gawain mo. Salamat, Panginoon, at sa iyo po namin ibinabalik ang papurit parangal. Salamat sa grasya mo, Panginoon. Walang ibang mapapurihan sa aming mga buhay kung hindi ikaw lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, wait lang, hindi pa tayo tapos pala. Meron ba tayong mga FAQ? Yan, FAQ. Yan.
Is it okay to sin because grace is not limited? Okay lang ba, way? Anong sagot? Siyempre, no. God's grace is unlimited, but it is not permission to sin. It is not permission to sin. Okay, ito naman, next. Because of the presence of grace in my life, does this mean I will not be able to commit sin? Dahil daw sa grace ng Lord, hindi na invincible na tayo sa sin? Yes or no? Sagot? No. Hindi niya tayo perfect. Automatic yung instant. No. Maaari pa rin tayong ma-tempt. At may pagkakataon na tayo ay nahuhulog sa pagkakasala. Right? So, hindi tayo invincible sa sin. Pangatlo, if salvation is by grace and not by good works, why is it necessary to do good works? Bakit daw, hindi naman daw pala by good works ang kaligtasan. Bakit kailangan pa nating gumawa ng good works? Anong sagot? Yes. Thank you naman. Nakinig naman yan sila. Ay, bakit walang sagot? Hindi ko nalaga. Alright, so kasi, ang good works, yun yung sign ng real faith natin. Okay? It makes our faith visible. Ayan. Pangapat, will God's grace be available after Christ's second coming? Pag bumalik daw si Jesus, available. Bakit? Ha? Yes. Kasi, nung unang dumating si Jesus, siya ay tagapagligtas. Sa kanyang This is where love is. A home for those who seek the truth and salvation. A worshiping, praying, God-seeking, and soul-winning church. Welcome to LOTN San Roque.